Okay, Neil, ito ang Figma na sites. So, mag-start tayo doon sa grid na sinasabi or yung page. Ito yung frame. Ito yung frame, equivalent siya sa isang page. So, sabi ko, di ba doon, ang screen natin ay, ang wide ay 1366. It says there. So, ayun, nakikita mo, 1366. Nakalagay dyan. Ito yon 1366. So, sobra tayo. Pwede natin i-edit dito sa width 1366. Enter natin. So yan yung width. Yung height ng page natin, kahit mahaba pa yan, ganoon naman talaga eh. Tapos ang galing dito sa Figma, control, tapos yung mouse wheel mo, ayan, na zoom in, zoom out siya. Then alt, yan, look around. So ito ang dashboard ng Figma. So dito sa left, pwede mo ilagay lahat ng mga materials mo. Sa right, yung mga settings and layouts mo. Okay. Ito ang page natin. Pero kung gusto mo exact ng monitor ng laptop, ay nasa 760. Something like that. Try natin. 70 something na. I don't know. Tagkahan na lang. Maybe 760. Try natin. Okay. So, zoom in natin. Zoom in. Oh, space bar. And this one. So, unang ibabato natin yung your shopping shop. So, punta tayo dito. No. Lagyan muna natin ng grid line para yung grid line, ang purpose niya ay eto siya, yung layout grid. Ang purpose niya ay para, yan, dyan siya. Ang purpose niya ay bilang guide. So, grid columns. Columns sa palitan natin ng columns. Ang sabi ko roon ay 12 columns ang perfect number. Ang magandang i-play. Tapos, i-stretch natin. Pwede na. Tapos, gutter natin maybe 20 px, 20 pixel. Yan siya. So, itong grid line ang pattern natin. Okay, babato tayo ng isang H1 header. Ayun, ito yung text. Titirahin natin dyan. Kiklik lang natin yung dyan. Ano ba yung capital letter? Your shopping cart. Shopping double P. Yan. Ganun lang siya. Tapos ililipat mo lang. So, itong grid line, yan na nag-align. So, nakikita mo, nag-i-snap sa mga line. Yan ang center. So, yan ang purpose ng grid line. Okay, kahit saan mo i-drag na lang, hindi na in-estimate na katulad ng VS Code, mag PPX pa, trial and error ka pa. Ayan, ganyan siya. Tapos babato tayo ng line 2. Diyan, ano ba yung nakalagay doon? Total items. Yun ang layout mo. Diba? Okay, lalagay natin dyan, babato natin, align natin, kusa siya nag-i-snap, napansin mo? I-scroll natin, zoom, yan. Ganyan ang itsura, di ba? So, kung gusto mong tingnan naman, ito yung mga font size niya, 14. Okay, regular or 48 ang regular ng headline. Maybe ito, gawin nating 48 ba ang text? Yeah, okay. Ito, 48 din ang text. Okay, so halimbawa, ito yung square, ito yung picture mo na yung hoodie. Yan, kunwari. Tingnan mo, nag-i-snap oh. Yan ang kainaman at kagandahan na itong paggamit ng grid line sa Figma. So ang gamit ng grid line, so ina-align mo siya. Ini-snap mo, ganun. Yan, nakikita mo, nag-i-snap siya, red line. So, magandang gamit ang guide, ang grid line. Okay, tapos babato tayo doon sa yung product name, which is yung Blushing Breeze. Ayan. Okay siya. Ila-align natin. Zoom natin. So, align natin. Napakalaki. Babaan natin. Maybe yung font ay gawin natin 24. Masyadong maliit. So, 48 ang regular. 32, 36. Yan. Sample lang ito. Okay. Para mapabilis tayo. Tapos, babato na naman tayo ng isang font. Medium, di ba? Medium. Medium. Okay. So kunwari yan na.
Okay, bato tayo ng rectangle dito sa taas. Kunwari may kulay-kulay ba. Tingnan natin ha. Then lagyan natin ng color. Okay, yan. Medyo, ano ba yung color mo? Medyo dito yung color mo eh. Ganyan ang color mo. Hindi ko alam. Yan, testing lang. Yan. Okay, now, ito na yung layout natin. I-convert na natin sa code ng HTML. Okay, i-select mo yung frame muna. Andito siya, frame. Para lahat ng pages. Tapos, i-click mo yung code dito. Ayun. Dev mode. I-install mo pa rin ito. Plugins kasi ito eh. Ang, dito siya sa plugins ha. Dito siya. Tapos pupunta ka rito sa plugins. Yan. Manage. I-research mo yung ano ba? Figma to HTML. Something. Ganun. Yan. I-install mo siya. Okay. Since naka-install na to. Yan. Figma to SMS. Okay. Punta tayo doon sa HTML. Then, punta tayo dito sa dev mode. I-dev mode mo siya. Okay, nandiyan na ang dev mode. Plugin natin. Hanapin natin dito sa plugins. Punta tayo doon sa Figma to code HTML. Okay, i-click natin. Then, i-run natin. Okay, so eto na yung code na sinasabi ko sa iyo, HTML. Hindi natin. Ayun, HTML. Eto siya. Okay, gets ba? So, copy paste natin. Wala siyang dagdag. Itong kainaman sa HTML, wala siyang dagdag na iba, kundi code lang talaga yan. Copy. Tapos punta tayo doon sa VS Code. I-paste natin. Nakahanda na ang VS Code ko. Paste natin, Control V. O, see, pansinin mo, walang mga extra mga code na ginawa, hindi katulad sa Webflow. Okay, then i-run natin. Run, yung Open Live server mo hindi gumagana sa VS Code mo. Okay, yan ang finished product, di ba? Galing ano. Narito tayo sa part 2 kung paano gagawing exact talaga yung katulad ng sinasabi mo. Okay. Nakalimutan ko kanina dun sa part 1 na kapag kinilik mo itong frame, yung pages, ay magdi-display siya ng mga list of screen. So, dito tayo sa desktop. Meron siya dyan. Ayan na. Ganyan siya. So, desktop. So, Mac, desktop. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong size na to. Try natin. Ayun. Ito pala ang proper size ng desktop. Okay, good siya. Okay. So, dito tayo mag-start. Okay, tulad ng sabi ko, kung gusto mo talagang exact na exact, i-paste mo rito yung mga images mo. Let's say, itong cart na to. Yan. Exact na exact talaga. Try natin. Tapos meron pa tayong isang kalimutan ko, nandoon sa kabila. Ito, gagamitin natin to, yung image natin. Ayun. So, okay, let's start. So, talagang magic. So, talaga gusto mong exact na exact talaga. Ilagay muna natin dyan. Palakihin natin ito. Yan, ganyan. Para siyang i-trace mo lang. Yan, naalala ko noon nung bata pa ako, yung magdodrawing sa gasera, lalagyan ng gaas yung papel. Yan, okay, nakasenter na. So, pansinin mo, nag-i-snap. Napakaganda talaga ang gamitin itong Figma. Okay, so yun ang screen. Okay, start natin dito. Yung your shopping cart. Okay, punta tayo dito sa text. Tirahin natin shopping cart. Your nawala. Your shopping cart. Hindi na nakita. Okay, nasa na? Your shopping cart. So, natabunan. Nasa ilalim siguro. Tingnan nga natin.
Nawala. Saan napunta yung shopping chart? Okay. Pages. Click ito. Taasan natin ng Pixel 24 para makita. Ano ba yan? Paulit-ulit. Ayan, 24. Hindi siya 24. So, your shopping. Ako, bagal ko. Shopping cart. Ano to? Mga sasaring pumupunta. Ayun. Oops. Ano naman ito? Bakit napupunta ako rito? Ano ito? Sorry, may mga unnecessary na nangyayari. Okay, natin. Ayan. So, ganun lang. Ipapatong mo lang, tapos mamaya, ano mo lang. Ayun, ganun. Ayun, ititrace lang natin ng ganun, no? Ganun, tapos itong picture na to, ititrace mo lang, patong mo lang. Ayan, ayan, ganyan. Diyan nakaposition. So, ganun siya. So, tapos, punta tayo dito. Ito yung code. So, halimbawa, tapos na yan. Binibilisan ko na lang naman, kasi 7 minutes ang video. Ginawa ko ng tutorial para i-post. Yan, okay, inaalis mo na. Tapos ito na kunwari yung pages mo. Yan. Yan. Na kunwari yung pages mo. Tapos punta ka rin sa itong mode na to. Dev mode. Okay, CSS. I-run natin. Plugins. I-run natin. Punta ka sa plugins tab. Punta ka sa Figma to Code. Then run. Okay, pipiliin natin yung frame natin yung pages. Yan, ito yung CS cart. No. Itong page. No. Itong frame. Yan yung frame. So, pipiliin natin para i-select niya yung ulit nga, ang gulo select natin muna yung frame 1. Tapos i-run natin. Baka kasi ibang makaptured niyang mga images. Okay, ito yung code niya. Copy natin. HTML. Punta tayo doon sa ano natin. Nakabang na agad. Ang VS Code. Okay, ayun. Save ko. Then i-run ko. With Live Studio. Yeah. Hindi nakuha. Sa iba napunta. Tingnan natin ulit. Punta tayo doon. Ang gulo iba ang nakuha. Ito pa rin yung una. So, maybe burahin natin to. Itong frame 1. Nandito tayo sa desktop. Ayun. Click natin itong desktop. Ang gulo Tapos, trouble. Okay. Desktop. Ito kasi yun yung desktop na sa part 1 Click natin itong Figma. Run. Okay. Copy natin. Click natin dito. Paste natin sa VS Code. Ayan. Okay, save. Then run natin with live server. Jaran! Okay ba? Magic.